Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Sisiw Academy. Master Marcos ulit ito ng Team Logis. So, pag-usapan natin sa video episode na to. This is a very special episode dahil ang topic natin ngayon is about pagmamanok at ang pamilya. Kasi minsan hindi natin may iwasan na ang iniisip ng tao, ang iniisip ng ibang pamilya, parte ng pamilya natin na hindi gaano nakakaunawa sa pagmamanok, ang iniisip nila pag nagmanok ka, magsusugal ka. At hindi naman natin sila masisisi dahil nga naman napakarami ng ehemplo, napakarami naging example ng mga pamilya na nasira talaga, ano. So, yung tatay o yung haligi ng tahanan, inubos sa pagsasabong, sa pagsusugal ang pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pambili ng bigas. So talagang ginawang bisyo na wala namang pakundangan. So talagang naging negatibo ang pag-iisip ng mga tao at ng karamihan ng tao sa publiko sa pagmamanok. Pero hindi naman lahat kasi marami naman tayong nakitang pamilya na nagtutulungan, minsan nga ang asawa, ang anak, nagtutulungan sila sa farm kasi ginawang hanap buhay ang farm, ginawang pahanap buhay ang pagmamanok. At ang iba naman yung mga iba pang kasali sa industriya katulad ng mga mananari, nakapagpatapos ng kolehiyo, nakapagpatapos ng pag-aaral ng mga anak, nakapagpatapos ng doktor, nakapagpatapos ng abogado at marami pa. Yung mga handlers natin na magigiting, nakapagpatapos ng mga anak nila, yun ang source lang nila ng hanap buhay. At saludo ako sa inyo. Saludo tayong lahat sa mga tatay, sa mga parte ng pamilya na talagang itinataguyod ang pamilya sa pagmamanok at tinitingnan nitong hanap buhay, hindi lang pagsusugal. So sa mga Kriston na mga magagaling, mauutak, matatalino, so talagang pag umuwi ng bahay, talagang nakakapagpundar at masaya ang pamilya. So pag-usapan muna natin ang negatibong pag-iisip ng mga tao tungkol sa sabong. Kasi sabi ko nga kanina, hindi naman natin sila masisisi kasi may mga mangilan-ngilan naman talaga na talagang nasira ang pamilya dahil sa sugal ng sabong. Kasi nga, unang-una, sa opinion ko lang, sa pagmamanok sa larong ito, itong pinakamagandang laro sa lahat at itong pinakamagandang hanap buhay sa lahat. Kasi kailangan ito ng skills, kailangan ng talino at konting swerte. Hindi lang talaga basta-basta swerte, Kasi kung sa swerte ka lang aasa talaga, mahirap kasi dito kailangan may diskarte ka para manalo ka, para magkaroon ka ng hanap buhay, Dahil ang iba kasi, yung mga, sabi ko nga, yung mga nasira ang pamilya, yun yung mga sugarol na hindi man lang nag-iisip, umaasa sa swerte, so hindi nila makontrol ang pagsusugal. Pinapatalo ang hindi naman dapat ipatalo at nagsusugal ng hindi alam kung paano magsugal, Kasi ako, aminin ko sa inyo, dumaan din ako sa ganyan. Dumaan din ako sa ganyan, pero nagkataon lang talaga na medyo naaral ko ang sport na to, So, sa pagsusugal na side, sa pagtatrabisiya na side, tuwing grand finals sa mga big event, kagaya ng World Slasher Cup, talagang pumupunta ako para maghanap buhay. So, last grand finals, tumama ako ng 12 panalo, isang talo, so panalo ako ng may 200,000. So, masaya na ako nun. At kapag mga big time derby dito sa amin sa Bicol, pumupunta ako. Lalo pag mga December 24, December 31, so sinasamantala ko yung chaos, yung kaguluhan ng labanan, doon ako nagtatrabisiya kasi marami akong masisilip na mga uneven na sultada na papabor sa akin. So walang mintis yun. Yung pinanggagastos ko sa bagong taon, pinapambonus ko tuwing Pasko, kinukuha ko sa trabisiya yun. Kasi kabisado ko na ang laro. At marami naman ang hindi rin talaga nakakabisado ng laro, tuwing Pasko, bonus na dapat, naubos pa. Kaya kawawa ang pamilya. So, ito, isa sa pinakamagandang aspeto nito is, ang laro natin na to, gawin nating hanap buhay. So, hindi ko naman sinasabing lahat kasi hindi naman lahat may kapasidad, pero kung titingnan nyo sa hanap buhay ito, mas masaya ang pamilya, So, susuportahan ka ng pamilya mo dahil alam ng pamilya mo
na ang kabuhayan mo galing dito, ano? Yun nga, yung mga Kristo, yung mananari, yung mga handlers, yung mga tagaulot, talagang hanap buhay nila yung mga yan. Kaya talagang nakakatuwa dahil tinataguyod ang pamilya. So sa mga pamilya naman natin, ano, na limited ang pangunawa, so isipin nyo, ano, yung asawa nyo, isipin nyo na ginagawang hanap buhay ito at hindi ito bisyo, ano. So ito yung kagandahan, ano, sabi nga nila, bisyo gawin mong negosyo. Bisyo gawin mong negosyo. So sa mga kapamilya natin na hindi nakakaintindi gaano kung bakit pinasok ng mga kapamilya natin ang ganitong hanap buhay, it's because mayroon silang nakikita, ano? Mayroon silang nakikita na pwede nilang gawing kabuhayan at ang kailangan lang natin gawin is suportahan, ano? As long as hindi naman apektado ang pamilya, hindi naman uh, as long as nabibigay naman ang pangangailangan ng pamilya, ang pagkain, yung mga pambayad ng mga bills, kasi mapapansin natin, ano, ang iba, nagtatago sa pamilya, nagtatago sa asawa, kasi madalas awayin ng asawa. Yung ginagawang hanap buhay na dapat, minsan tinatago pa. Dahil nga talagang ang pag-iisip ng asawa, sarado na yung hanap buhay na dapat is ginawang bisyo, ano, kasi nga posibleng mayroong experience nung nakaraan, posibleng yung tatay niya sugarol, ginawang bisyo ang mamanok ang pagsasabong, kaya nauubos, kaya ganyan ang pag-iisip. So sa panahon ngayon, ano, na napakarami ng area na pwedeng gawing hanap buhay, open na lahat, pwede na tayong kumita ng hindi nagsusugal, lalo uso ng internet, ano. So ito, may paparating tayong seminar na kung saan itinuturo natin dito kung ano ang mga pwede natin gawing paraan para kumita. Yung ibang mga walang hanap buhay, pwede tayong kumita sa pagmamanok ng walang puhunan. At hindi lang tayo limitado doon sa pagsusugal, ano. So napakaraming avenue, napakaraming paraan. Kaya abangan nyo guys ang webinar natin dahil malapit na ito. Ini-encourage ko kayong lahat para makita ko kayo online at the same time magpalitan tayo ng kuro-kuro, mag-usap tayo kung paano nyo gawing hanap buhay itong pagmamanok at hindi lang basta-basta hilig at hindi lang basta-basta nilalabas ang pera, kundi may pumapasok na pera din at posibleng makatulong para ma-achieve natin ang financial goals natin. So I will see you guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos ulit ito ng Team Logis.